Makakasama natin ngayon, dating senator at ngayon, chairman ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino at sumasabak muli sa politika, Bam Aquino. Bam Aquino, maraming salamat. Thank you, Karen. So much for accepting our invitation. Of course, magandang hapon, Karen. At sa mga nanonood, magandang hapon din po. Alam mo, hindi ko nga nabati sarili ko. Nagpakilala si Karen Davila po at your service ngayong hapon. Bam Aquino, bakit ka naka-pink at hindi naka-yellow? Oh, magandang tanong yan, Karen. Siyempre, yung yellow naman nasa puso natin yan. Pero nag-pink tayo dahil nung filing, nakita namin, walang nagpipink. Nung 2022, malinaw naman na maraming taong lumabas para kay Lenny at kay Kiko nung panahong yon at gusto nating sabihin na yung pinaglaban nila na gobyernong tapat para iangat ang buhay ng lahat, nandyan pa rin yung laban na yun. Kailangan pa rin ipaglaban yun. Kaya tayo nakapink. Oo. Kasi ang tanong ng ilan, tinatalikuran na ba ni Bam Aquino ang Aquino legacy? Sinasabi nga ng ilan, kamukha mo si Ninoy Aquino? Of course, hindi, Karen. No? Sa mukha ko pa lang, hindi na pwedeng mawala ang pagiging Aquino. And I'm very proud of my relatives who have given so much for the country. Pero syempre ngayon, you have to stand on your own feet also. Kailangan kang sumabak on your track record sa mga nagawa mo na para sa bayan, sa mga plano mo para sa bayan. At lagi naman nandyan sila bilang inspirasyon ko dito sa pagbabalik sa serbisyo publiko. You are running as an independent. Yes. In 2019, you ran and lost. You finished 14th place. Yes. But in the survey, you were in the Magic 12. Yes. What went wrong? Nung panahon yun kasi, Karen, talagang yung focus ng attention ng Duterte administration nasa atin eh. No, bilang pinakamataas na posibleng manalo sa larangan ng oposisyon, kumbaga lahat ng baril nakatutok sa atin. At may threats talaga yung mga local government leaders na kung makapasok ako, meron silang malalagot sila. So it was really hard during that time. In fact, nung panahong yun, nag-advise sa akin yung tatay ko na matagal na rin sa politika. Sabi niya, anak, mahirap tong laban na to, huwag ka na lang tumakbo, baka hindi ka rin manalo. Pero nung panahong yun, naisip ko, kung wala namang tatayo, kung wala naman mangangahas, kung wala namang lalaban, parang napakakawawa naman ng Pilipino, di ba? Alam ko hanggang ngayon, maraming mga Pilipino nagnanais na may mag-represent sa kanila, maging kakampi ng taong bayan. Kaya noong 2019, kahit mahirap, lumaban tayo. At ngayong 2025, lalaban ulit tayo para sa taong bayan. Anong pinagkaiba ng 2019 at ngayong 2025? Napakarami, Karen, no? So, sa totoo lang, ang pinakamalaking difference talaga, nakita na natin yung taong bayan na lumabas noong 2022. No? Nung panahong yon, hindi nagwagi si Lenny. I was the campaign manager of that campaign. Pero umabot tayo about 30%, no? Kumbaga, parang 1/3 ng bansa lumabas para sa kanya. At ang laking numero nun. Noong 2019, talagang tahimik yung taong bayan. But by 2022, lumabas na sila. At yung mga kababayan nating nagnanais ng pagbabago, mga kababayan natin na naghahanap ng tulong, nandyan pa rin. At makikita natin sa dami ng Pilipino, meron talagang hinahanap ngayon. Liderato na hindi magnanakaw, liderato na hindi magulo at nakikipag-away lang, liderato na nakatutok sa pangangailangan ng tao. And I'm hoping na sa naipakita na natin, yun yung makikita rin ng tao sa atin, na si Bam Aquino, nakatutok yan sa totoong pangangailangan ng tao. Nagkaroon tayo ng henerasyon, ilang mga dekada sa Pilipinas na it was a Marcos versus Aquino story. Pero kamakailan, you met President Marcos Jr. Yes. Kayo ni Lenny. Yes. You met in Sorsogon. In Sorsogon. What was that like? Kami. Nag-hi siya sa akin, nag-hi rin ako sa kanya. And it was very cordial, sa totoo lang, no? Na-invite ako ni Senate President Cheese dun sa inauguration nung napakalaking Coliseum sa Sorsogon, at tumulong rin tayo na mabuo yung Coliseum na yon. So he invited yung mga senador na tumulong sa kanya para mabuo yon. And the President was arriving, at naisip ko naman, siguro maganda namang makipagkamay, no? He was already there, and he is, after all, you have to respect the position of the President. So, nandun kami ni former Vice President Lenny, at nung dumating siya, nakipagkamay, and umalis na kami pagkatapos nun. What did you think? Is it still a Marcos versus Aquino situation at this point? Or nag-iba na? Karen, matagal nang hindi to Marcos versus Aquino. Ang concerns ngayon ng taong bayan, kung sinong tutulong sa kanila. Yung taas ng presyo ng bilihin, yung problema natin sa edukasyon. Alam ko, you're an education advocate, no? Nagpo-post ka about this. Yung problema natin sa pagkita ng kaban ng bayan na masisigurado natin na mapupunta sa taong bayan talaga. Yan ang hinaharap ng taong bayan. Hindi na siya
away lang ng mga politiko. In fact, ngayon na nag-aaway ang presidente at vice president, pag umiikot ako, ang taong bayan, ang tanong nila, kung nag-aaway sila, sino yung kakampi namin? Sino yung magbibigay pansin sa problema namin? And I think, sana, mas marami sa aming tatakbo at haharap sa inyo, sa media, ang magiging sa loobin sana namin, kami yung tutulong sa inyo. Kahit nag-aaway-aaway ang malalaking grupo, kami yung mga taong magbibigay ng pansin sa talagang mahalaga sa inyo. Oo. Tumatakbo ba si Bam Aquino bilang oposisyon ng administrasyon? Nung last time tayo nag-usap, Karen, nasabi ko na rin, this is an independent run, no? Malinaw na dalawang malaking grupo yung nag-uumpugan at kulang yung mga nagsasalita para sa taong bayan. Presyo ng pagkain, presyo ng bilihin, of course, yung edukasyon na napakalapit sa puso ko. Ito yung mga concerns ng tao. So, ang kailangan natin, mga tao na handang magsalita, tumindig, lumaban para sa taong bayan. Sisiguraduhin na yung sa kanila, dapat tupunta sa kanila. Of course, alam ko yung budget, no, naging malaking issue yan the last couple of weeks. Isipin mo, lumaki yung budget natin ng 10%, pero bumaba yung pera para sa free higher education. Paano nangyari yun? Palaki yung budget, pero yung isang mahalagang bagay, paliit siya. Diba? Kailangan mo ng mga taong titindig dyan, ipaglalaban talaga yan. Sisiguraduhin na yung perang yan para sa mga kabataan natin, mapunta talaga doon. So, hindi yan away ng politiko. Away yan para sa taong bayan. Kailangan ka nandyan para ipaglaban ang kailangan ng taong bayan. Kapag nakabalik si Bam Aquino sa Senado, when you were a senator, you actually were one of the principal sponsors. I was the principal sponsor. The principal sponsor of the Free College Education Yes. Act. Naniniwala ka ba na dapat libre ang kolehiyo? May ilang nagsasabi na ang UP, today, there should be a discussion to remove UP from free college. Huwag naman sana, Karen, no? Sa totoo lang, Ang yayaman ng mga nasa UP. hindi lahat. Hindi lahat. Merong mayaman sa UP. In the same way, may ilang mayaman sa mga state universities natin. Pero aside from UP, sa mga state universities, Bulacan State, Batangas State, Tarlac State, ang liit lang, ang kukunti lang ng mga mayayaman dyan. Doon sa batas, meron tayong nakalagay dyan na provision na kung may kaya ka naman, pwede kang mag-opt-out. Pwede mong bayaran na lang yung tuition bilang iyong ambag sa taong bayan. So kung ikaw, nagmamaneho ka papunta sa UP, naka-BMW ka, magbayad ka naman, di ba? Diyos ko naman, di ba? Magbayad ka naman ng tuition mo. Pero sa pagkakaalam ko, karamihan ng mga estudyante even in UP, Karen, yung mga parents nila, minimum wage earners. Kumikita yan, 15,000, 17,000 pesos per month, 20,000 pesos per month, yung tuition napakalaking bagay. For many years, pangarap yung libreng kolehiyo sa Pilipinas. Over 30 years yan pinaglaban bago tayo nakarating sa Senate. But in 2016, 2017, ginawa nating misyon na gawing libre ang kolehiyo sa Pilipinas. At nangyari. Sa panahon na nasa oposisyon ako, napirmahan niya ni President Duterte, isipin mo, nagtulungan for this particular law. At ngayon, 7 taon na yan. At milyong-milyong kabataan nang nakaranas ng tulong sa tuition at miscellaneous expenses. So for me, dahil ito naman ay ilang rehimen na rin na pinapatupad, palagay ko, it's a success. No? Now, kung meron ilang problema, ayusin natin yung problema. Maybe within UP. Pwedeng pag-usapan yan ng mga alumni, ng mga teachers, ng mga estudyante. Kung nagmamaneho ka at may BMW ka, siguro naman magbayad ka. But I would say, Karen, less than 5% yan ng lahat ng mga nakakakuha ng tulong para sa libreng kolehiyo. And how would you describe the 2025 budget? The fact na tinanggalan ang DepEd, ang CHED, support for SUCs. How would you describe this budget? Alam mo, Karen, hindi ako yung type na, sana kung nasa Senate ako, ganyan. Wala akong ganyang feeling sa katawan ko, na sana senador pa. Wala. But nung nakita kong bumaba yung budget, doon ko lang naisip talaga, sana nandun ako para ipaglaban yung budget na yan. Napakahirap ipaglaban ang batas para sa libreng kolehiyo. Tapos pababa yung budget? Hindi pwede yan, di ba? Kung meron man tayong, again, yung overall budget natin tumaas. So siguro naman, pagdating sa kalusugan, pagdating sa edukasyon, pagdating sa tulong sa mahihirap, dapat tumataas yung budget na yan. Diba? Yan yung pangunahing hinahanap ng mga tao. Yan yung pangunahing pangako ng mga politiko. Edukasyon, kalusugan, tulong, dapat yun yung mga pataas. So, hindi ko matanggap na bumaba yung budget na ito. And if given the chance, ang pangunahing itatrabaho natin, sisiguraduhin natin, lumalawak yung programa, mas maraming
mga kabataan ang nakikinabang dito, nagkakaroon ng quality education yung mga kabataan natin upang makakuha sila ng siguradong trabaho na pwede nilang ipagmalaki, maganda yung sahod, makatao yung sahod, regular na trabaho, talagang makakatulong sila sa pamilya nila. When you ran in 2019, you were against the train law. Yes. Maraming nagsabi ito ang nagpahirap, pero may ilang nagsabi rin na ilang analyst, isa ito sa dahilan na nakaapekto sa iyo. I don't think so, Karen. No? Sa totoo lang, yung mga batas kasi natin, komplikado yan. No? I don't think it was really an issue for many people. But yung rason kung bakit ako nag-no sa train law, hindi naman ako no dun sa mga gustong gawin ng train law. No ako sa implementation ng train law. Ang hiniling ko at that time, pwede bang i-postpone natin yung implementation nito, the implementation, habang masigurado natin na yung tulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kasi alam naman nila na tataas yung presyo eh. Di ba? So dahil sa mga excise tax sa gasolina at diesel, tataas yung presyo ng bilihin. Tinanong ko during the Senate interpellations, anong plano ng gobyerno dito kapag tumaas yung presyo? Ang plano namin, magbibigay kami 200 pesos per family para matakpan itong pagtaas ng presyo ng bilihin. O sige, kailan nyo magagawa yan? O magagawa namin yan in 10 months. O kailan nyo gustong ipatupad yung batas? Next month. O paano yun? 10 months pa kayo makapagbibigay ng tulong, next month yun na gustong ipatupad yung batas. So sabi ko, kung hindi nyo yan i-move ng 10 months para magkasabay yung tulong at yung pagtaas, kasi naman yung plano, hindi ako boboto dito. And I don't regret my decision kasi ba't ka susuporta sa isang batas na magpapahirap sa mga tao ng 9 months? Diba? Yung bawat buwan na tumataas yung presyo ng bilihin, ang sakit niyan So, sa napakaraming Pilipino. If you win, will you introduce amendments to the train law? Because yung train law essentially increased taxes when it comes to petroleum, right? We will do our best to really lower prices, Karen. Pag-aaralan natin kung dyan ba natin kukunin yan sa train law. But sa totoo lang, kung pinag-uusapan ng kataasan ng presyo ng bilihin, yung pinakauna talagang kailangan gawin, tugisin yung corruption sa importation, sa ports, mga kartel na nagkokontrol ng presyo ng pagkain natin. Yung mga business owners, sabi nila, Senator Bam, gusto naman namin ibaba yung presyo, pero kada permit na kailangan namin, kailangan kami bayad ng lagay. Yung mga assessment sa amin, imposible, napakataas, para lang mag-under the table kami. Kaya yung presyong yan, yung perang yan, hinahabol rin nila sa presyo. 'Di ba? So, kung ang ports natin, mawala yung corruption dyan, easily, 10, 15, 20% ng presyo ng bilihin kayang ibaba, kahit ang bigas. No? So, para sa akin, ang talagang dapat bigyan tutok ng gobyerno natin, yung pagbaba ng presyo ng bilihin, gawa ng political will na matugis ang korupsyon. Okay, eto naman tayo. Mainit na usapin sa ating bansa. Nais naming malaman ang inyong pananaw at paninindigan, and I hope we make it quick. Okay. May 10 tanong dito sa ating harapan. Pipili kayo ng 5. Susubukan nating matapos ito sa loob ng 6 na minuto. Pick one, give it to me. Okay, ito, go. Okay, alright. Ang pinili ni Senator Bam, ano ang pananaw mo sa breakup ng Uniteam? Hindi ako nagugulat na nag-break up sila. Bakit? Pinag-usapan na natin to in May, no? Yung kanilang samahan based naman sa eleksyon. At pagkatapos ng eleksyon, yung next election yung kanilang titingnan, and of course, magkatunggali na sila. So, Okay. hindi ako surprised na nag-break up ang Uniteam. Alright, next. Okay, ito. May premyo ba yung isa dito? Baka may premyo Kung yung isa. manalo ka, ano ang una mong ihahain na panukalang batas? Marami tayong batas na nakaredy na kasi marami tayong mga batas na hindi natupad from 2019. Pero Karen, aminin ko, ang uunahin talaga natin yung budget. Itong nakaraang budget, ang hirap talagang tanggapin na merong cuts sa edukasyon, sa kalusugan, sa DSWD, kailangan maibalik yun. Yung computerization program ng DepEd, na-cut rin yan. We have to make sure next year's budget, balik yung mga pondong yan at mas papalakihin pa yung pondo na kailangan talaga ng taong bayan. Bumalik ba ang pork barrel? Matindi ba ang pork barrel sa budget na to? Yes, definitely. Yung pork barrel, makikita yan sa infrastructure. At alam ko, 1.2 trillion ngayon yung infrastruktura. So, kung ito po kasi, kapag may mga leakage yung budget, ngayon kasi, pag sinabi mong corruption, normal na yan. Pero yung bawat piso pong yan, na hindi napupunta sa taong bayan, pera po yan na
pangtulong, pera po yan sa edukasyon, pera po yan sa kalusugan. So, mahalaga na sa gantong kalaking budget, yung pera po ng bayan na pupunta sa bayan. Okay, susunod. This one. Okay, ito naman, sunod-sunod lang ang pili. Ayan. Kasi bumingo ko sa isa, Karen eh. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Pabor po ako na gawing mas accessible at mas mura ang annulment sa Pilipinas. Ba't ayaw mo ang word na divorce? Unang-una kasi ang divorce sa Pilipinas is very, very divisive. Meron na tayong paraan ngayon, natanggap naman ng lahat ng sektor kung paano maghiwalay ang dalawa, ang mag-asawa na mayroong pang-aabuso. And that's annulment. Yung problema natin dyan, napakamahal. Marami tayong friends na annulled, Karen. Napakamahal. Dumadaan pa yan sa korte. 'Di ba? Napaka-imposible. Kung wala kang pera, napaka-imposibleng dumaan dyan. Gawin natin dyan, gawin natin siyang mas abot kaya, mas madali at wala na sa korte. Gawin natin siyang administrative na. Parang adoption. Remember, years ago, ang adoption, kailangan ka pang dumaan. Kailangan batas yan. Sa court. Yes. Batas so, yan. ang pagiging mas accessible na mga annulment, pwedeng gawin yan. Na-file ko na rin yan before, kung di ako nagkakamali. Okay, next. Kaya This one. natin. Ito, ibahin natin. Ibahin natin. Ito daw. Alright. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Yes, sang-ayon ako dyan, Karen, pero mas mahalaga na humarap siya kung meron mang proseso dito sa Pilipinas. Mas mahalaga na, for me, dito sa Pilipinas yan, marinig ng korte natin. But it can be a parallel process with the ICC. Dapat ba, should the Philippines rejoin the ICC? Yes, isa ako sa mga tumutol sa paglabas sa ICC nung panahong nasa Senate tayo. Okay, next. Like this one. Kung maubos ba natin, may premyo ako? Pwede. Tingnan natin. Mukhang pwede pa. Okay. Alright. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa Estados Unidos mula sa China? Sinasabi ng ilan kasi sumusobra na daw. Ako, I'm in favor of, pabor ako sa mga ginagawa ng administrasyon ngayon pagdating sa West Philippine Sea. Kailangan natin ng backup, no? Kung tayo ay tatayo laban sa China. But I've always said, mahalaga na sa kahit anumang relasyon, dapat nakukuha rin natin yung dapat makuha natin. Yung nagsasabi na sumusobra tayo sa Amerika, ang ibig sabihin nila, hindi natin nakukuha yung kaya pa natin makuha sa Amerika na tulong dito sa ating bansa. Nasaan yung ating mga kagamitan? Nasaan yung ating, I'm also on the board of the Air Force, Karen, yung tulong na hinahanap natin para mas maprotektahan natin yung ating kasarinlan. Nasaan yun? So palagay ko, tama yung ginagawa nila, pero sana mas marami pa tayong makuha sa Amerika. Okay. Sinabi mo sa isang interview that you want to refile the anti-political dynasty bill, right? Yes, and I will refile it, Karen. Okay. Pag nandiyan na tayo sa Senate. Posibleng maging 3 ang tulfo sa Senado. What's your take? Ano siya, Karen eh? It's a law whose time has come. At para mapasa ito, kailangan yung mga pamilya rin at yung mga pamilyang nasa politika, kailangan mag-decide rin sila para sa bayan at di lang para sa sarili nila. Hindi lang yan tulfo, marami yan. Especially sa local government. At lahat yan mga kaibigan ko rin. There will come a time na kailangan ng ipatupad ang batas na to. And I'm hoping yung mga iba't ibang pamilya sa politika will make that decision for the country. Okay. Ako tatanungin ko to bago tayo umalis. May 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng a 4th one. Dapat ba ma-impeach ang Vice Presidente? Karen, itong mapapangako ko. Pag tayo nasa Senate, we will be fair. We will look at the evidence. Makikita natin yung ebidensya at boboto tayo ng tama. Hindi lang kung ano ang popular, hindi lang kung ano yung gusto ng mga kaibigan mo, hindi lang kung ano yung i-offer sa'yo, na kung ano man, kung pera man yan or posisyon man yan, we will vote based on the evidence at kung ano yung tama sa konsyensya natin. Alam mo naman, Karen, nangyari na yan sa atin during the Senate Electoral Tribunal. During that time, gustong i-disqualify si Senator Poe dahil isa siyang foundling, isa siyang pulot, di ba? At dahil doon, gustong tanggalin yung kanyang Filipino citizenship. Of course, alam natin, nung panahong yun, dahil rin yun, tumatakbo siyang presidente. Hindi ko siya sinuportahan bilang presidente, pero alam ko na yung boto ko noon, hindi yan na politika. Bumoto ko sa kung ano ang tama, kung ano ang legal precedence, kung ano yung nasa konsyensya ko. And when the time comes, na kung umabot man yan sa Senate, and I have to be a judge, ang pangako ko, gagawin natin yung tama at hindi lang kung ano yung hinahanap ng politika sa panahong yun. Alright, now we're gonna give you a chance to give your final statement. Bakit po kayo dapat mahalal ulit? Kailangan ba ng bayan si Bam Aquino ulit sa Senado? Unang-una, Karen, yung track record naman natin malinaw.
na si dinami-dami ng pwedeng bigyan ng pansin, ang binigyan pansin natin ang mahalaga sa taong bayan, ang libreng kolehiyo, at ngayon ang sinusulong natin, siguradong trabaho. Yan ang hinahanap talaga ng napakaraming Pilipino. But I hope, Karen, itong harapan, alam ko first day ito, di ba? Oo. At Pero, tatlo lang kami ang umoo. Sana mas marami pa ang umoo dito para maharap mo. Matanong mo, mata sa mata, ikaw ba nagnakaw sa bayan? Ikaw ba nagtrabaho para sa taong bayan? Ikaw ba namulitika ka lang o ginawa mo yung tama? Ako po, sasabihin ko po sa inyo, ako po walang ninakaw na piso sa kaban ng bayan. Ako po nagtrabaho para po sa taong bayan. At ako po, binigyan ko ng pansin yung talagang mahalaga sa pamilyang Pilipino. Kaya sana, Karen, sa mga kasama po natin, maalala niyo po ang inyong lingkod, Senator Bam Aquino. Pwede ko naman sabihin yung number. Number 5 po sa balota. At sana, mas marami pa tayong beses na pwede makipagharapan kay Ms. Karen Davila. Alright, on that note, Bam Aquino, thank you very much. Yan po ang Harapan 2025 kasama si dating Senator Bam Aquino. Maraming salamat at magandang araw kapamilya. Bumoto kayo ng tama, pumili ng tama.